Update pa rin po tayo mula sa mga kaganapan kaugnay pa rin po dito sa bumabalot sa 18 dating mga sundalo. Sinasabi ho ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na pakawalan ng mga Duterte itong mga dating sundalo. May live report si Bombong Gran Hilario. Bombo Genesis, sinigundahan ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang payag ni former Senator Antonio Trillanes IV na posibleng ang mga Duterte ang nasa likod sa paglutang ng 18 dating sundalo. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa naturang mababatas, kanyang sinagot na maaaring ang kampo ni Duterte ang nagtulak sa mga akusasyon na isinuwalat ng grupo. Plausible basis anya kung ituring ang patungkol rito sapagkat ang mga Duterte umano ang makikinabang sa revelasyon o aligasyon korupsyon na nagpakilalang mga dating Marines o sundalo. Naniniwala si Representative De Lima na layon lamang sa pagsasa publiko ng nilalaman o ng nilalaman ng joint affidavit na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong kinasasangkutan ng Duterte camp. Dagdag pa niya tila nasabay sa timing na panahon ng pagdinig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Narito ating pakinggan si Representative Leila De Lima ng mamamayang Liberal Party List. Sa tingin ko po, may ano po yan, that's a very plausible explanation. That is a plausible basis na sasabihin na galing sa Duterte camp. Kasi nga yung timing, impeachment, and then yung sa ICC. So sino makikinabang? Sila. Gusto nila, as I said, gusto nilang ilihis ang atensyon ng taong bayan dun sa mga issue na kinakasangkutan nila. So it could only be coming from the Duterte camp. Tama po si former Senator Sonny Trillanes. Kung kaya't may isa pang ulit niyang sinang-ayunan ang sinabi ni former Senator Antonio Trillanes IV na mga Duterte ang responsable sa paglabas ng 18 dating sundalo. Muli si Representative Leila De Lima. Tama po si Senator Trillanes, si former Senator Sonny Trillanes, na it could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing, kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan. To confuse, to create confusion. Akala nila maraming kakagat. Akala nila maraming maniniwala. Akala nila ay makakakos ng some instability dito sa atin. Yun po ang nakikita namin. Ito ay kagagawan na naman ito. Dahil rito, binigyan din ni Representative Leila De Lima na dapat managot ang mga nagpapakalat ng paninira laban sa kanya tulad ng nakatanggap umano ng paper bag. Aniyaya, ginawa at naranasan niya na ito noon, ngunit ngayon hindi na raw niya hahayaan at pahihintulutan. May isa pang ulit natin pakinggan si Representative Leila De Lima ng mamamayang Liberal Party List. Receiving money, whether in a suitcase or in a paper bag or whatever container, is to besmirch my reputation and smear my name. Dati na nilang ginawa yan, yung paninira sa akin, yung inanuhan ako ng mga kung anong mga kwentong, mga pawang kasinungalingan. And then inuulit na naman nila. So, not again. Hindi ko na po papayagan sila. Nasirain na naman o pagsisiraan ang aking pagkatao, ang aking pangalan sa kung anumang mga agenda meron sila. So they must pay for that. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.